Good day, sir. I'm Cyril Paneda, and I'm gonna do the task 3, which is Introduction to Bucor. What is it and where does it belong in the Philippine criminal justice system? So, Bucor, in short, is Bureau of Corrections. Is a Philippine government agency responsible for the custody and rehabilitation of national inmates who have been sentenced to 3 years or more, and it is usually those who have serious case sentences are being held in here. So, Bucor, itong Bucor na to, which is, ito yung mga malaking agency na humahawak sa mga PDL, which is yung nasistensyahan na ng kanilang mga kaso, which is nasa mga matataas katulad ng 3 years and above. Usually rin, ito rin ng mga national inmates na ang mga kaso ay mga malala. So, ang may handle sa kanila is Department of Justice, who is responsible for upholding the law, administering the justice system, and serving the government's legal counsel and prosecution arm. So, under sila ng DOJ, na which is itong agency na to, sila yung may hawak sa pagresolba, sa paghatol ng case ng isang individual. Also, sila rin yung responsible sa pagpapatupad ng mga batas, lalo na sa sa criminal law. More on DOJ ang may hawak dun. Next, what is the role and mandate of Bucor? Includes confining convicted individuals, ensuring basic needs are met, and providing rehabilitation programs for their physical, intellectual, and spiritual development. So yun nga, ang role nila, sila yung naghahawak o kaya nagde-detain ng isang individual na convicted sa isang criminal case, which is sila rin nung nagpo-provide ng kanilang mga pangangailangan habang nasa loob, kasi nga wala silang pagkakakitaan, wala silang way of income, kaya sila rin ang magpo-provide ng physical and physical needs and intellectual, and sila rin is doon na nila sa loob ipagpapatuloy yung mga development nila, spiritual, emotional, doon na sa loob ng Bucor. Next is the function and responsibilities. Custody and safekeeping. So, yung ibig sabihin nito, Bucor, ang responsibilidad nila is for the keeping of inmates. Kinikip nila para pagka kinakailangan sa court o kaya naman sa pagsiserve ng sentence. Bucor ang may hawak dun. Rehabilitation programs, livelihood and skills development. Nasa loob din ng Bucor na to is tinuturuan sila ng mga skills, especially sa mga vocational, upang may pakinabang sila at natututo, at maaari rin nila itong gamitin paglabas nila dito sa Bucor. And also disciplinary control. Habang nasa loob sila ng Bucor, syempre may rules and regulation which is kailangan nilang sundin for their para sa kanila rin yun, and disciplinary for magkaroon sila ng maayos na environment.
Highlight programs. Educational skill training aims to improve the academic and vocational skills of PDL, offering them opportunities and securing employment upon release. So, ito nga yung katulad nung sa mga vocational, which is tinuturuan sila para may ginagawa rin sila sa loob ng kulungan, para dagdag ng kanilang kaalaman ng skills, para may pinagkakakitaan sila pagka dun sa loob. Pwede rin pagka nakalaya na, may mga kaya silang gawin na makakapagbigay sa kanila ng income. The significance of Bucor. The importance of Bucor plays a big part in our country because this is the place to reform an individual and change to improve, to learn from their mistakes and give them second chance in the community. So, Bucor is malaking part talaga to kasi lalo na they are the ones na nagko-confine, tsaka nasa kanila yung mga individuals na may mga malalang kaso, which is yung mga delikadong tao na naniniwala sila is pag nandun sa loob, kaya naman nila itong mapabuti, kaya nilang baguhin para sa makapagbago sa kanilang buhay, tsaka mabigyan pa ng isa pang pagkakataon para sa kanilang ikakabuti rin at ikakabuti ng ating bansa. Yun lang po, sir. Maraming salamat po.